Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Alicia dito sa ating dulang Love and Memories. Naglayas ako at nakitira kay Auntie Susie at hindi ako hinanap ni na Itay at Inay. Minsan ay dumalaw si Rigor sa bahay nila Auntie Susie. Kahit hindi ko sinagot, ay sinamantala niya ang pagkakataon at may nangyari sa aming dalawa. At lumipas ang ilang buwan, ay nagbunga ang aming ginawa. Kaya naman hikan at ipinaalam sa magulang ko ang itakdang kasal namin. Pero hindi sila dumalo. Anak, huwag mo nang isipin ang lalaking yun. Talagang hindi kayo para sa isa't isa. Pero masakit sa akin, Inay, ang pag-driver ni ate. Sinungaling siya nang sinabing wala siyang gusto kay Rigor. Hayaan mo na. Tapos na yan eh. Makakahanap ka pa ng mas higit sa Rigor na yon. Bata ka pa naman eh. Hindi ko alam, Inay, kung makakalimutan ko pa ang kabiguan kong ito. Baka hindi ko kaya, Inay. Rosie, anak, pilitin mo na huwag mo lang isipin ang bagay na nakasakit sa'yo. Ituring mong masamang panaginip ang iyong pagkabigo. At paglibang-libang ka para hindi ka na malungkot kailanman. Hindi ko alam, Inay, kung anong magagawa ko. Pero sa ginawa ng ate na inagaw niya si Rigor sa akin, ay gagantihan ko siya. Tandaan niyo, Inay, gaganti ako. Ay, anak, masama yung iniisip mong yan. Kasalanan sa Diyos kung gaganti ka. Ipaubaya mo na lang sa Diyos ang lahat. Siya ang magpaparusa sa may kasalanan para hindi ka na magkasala. Sobrang nasaktan ako, Inay. Kaya kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Kaya tulungan niyo ako, Inay. Ano bang gagawin ko? Ano, Inay? Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Aureng, parang nakita ko na mangiyak-ngiyak si Rosie. Ano bang sinabi niya sa'yo? Ano pa, di lubhang nasaktan si Rose sa pagpapakasal ni Rigor kay Alicia at nag-iisip na gumanti sa kanila. Ano? Dapat pinayuhan mo siya para hindi siya gumawa ng masama kina Alicia at Rigor. At palagay ko, hindi niya gusto si Rosie. Kaya hindi niya pinatulan si Rosie. Tama ka dyan. Pero napag-aaralan naman ang pagmamahal, hindi ba? Kaya dapat na magparaya si Alicia. Pero hindi giniit pa rin ang gusto. Dahil mahal niya si Rigor. Kaya yun, nagpabuntis ka agad para hindi mawala sa kanya si Rigor. Ay, huwag na nating isipin niya. Dahil tapos na. Nag-asawa na si Alicia at si Rigor. Buti na lang. At hindi humadlang si Rosie nang ikasal si na Alicia at Rigor. Ipinaliwanag ko na yan sa kanya. Pero alam mo, masama pa rin ang loob sa kanyang ate. Sa bagay, ganyan lang sa umpisa. Alam ko nalilipas din ang init ng ulo ni Rosie. Basta lagi mong pagsabihan at isama sa pagpunta mo ng bayan at ipamili mo siya ng mga kailangan niya. Oo nga pala. Naalala ko.
Nagpapabili siya ng bagong damit eh. Kaya isasama ko siya bukas para makapili siya ng gusto niyang damit. Dito ka lang, Shalo, at magluluto na ako ng ating pananghalian para maaga tayong kumain mamayang tanghali. Mahal, malaki na rin dyan mo. Ano bang nararamdaman mo ngayon? Naku, Rigor, alam mo ba, ang lakas niyang sumipa at nasasaktan ako kapag parang bumibigat ang dinadala ko eh. Siya nga pala, Alicia. Yung mga vitamins mo dyan, lalo na si baby, huwag mong kakalimutan na inumin yan para malakas ang katawan mo sa panganak. Ganon din si baby. Magiging malusog niyan. Oo nga pala, ikaw munang sumama sa akin sa pagpapacheck up ko dahil nahihirapan akong lumakad eh. Sige, Hinihingal tamang-tama. ako. Bukas, holiday. Kaya wala kaming pasok, masasamahan kita. Salamat naman kung ganon para makabili pa ako ng ibang kailangan para sa akin at sa baby natin. At yung prutas na gusto kong tikman, sana mabili ko yun, Rigor. Oo, maghanap tayo. Baka yun ang pinaglilihan mo eh. Kaya dapat lang na mabili natin yun. Siya nga pala, may ipon ka na ba para sa gastusin sa panganganak ko? Baka ginagastos mo lahat. Hindi ka na nagtitira. Huwag ka nang mag-alala dyan. Kagagastusin sa ospital. Meron na akong ipon dyan para sa panganganak mo. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Ano kayang mabuti kong gawin para makaganti kay ate? Kailangan kong makaisip ng magandang paraan na hindi siya maghinala kung ibibigay ko sa kanya. Talagang hindi pa rin nawala ang nararamdaman kong galit sa hati ko. Sa tingin ko ay masaya siya dahil pinakasalan ng mahal kong si Rigor at mahal din niya. Pero ako ito, nagtitiis ng sama ng loob. Wala pa akong maisip kung paano gantihan si ate. Hindi bale. Hindi muna ako kikilos para hindi nila malaman na may plano ako at sila rin ay makadaman ng lungkot. Hindi lang ako, no? Nung kala ni ate, pababayaan ko na lang siya na maging masaya. Pero ako, nalulungkot sa buhay ko. Hindi pwede. Kailangan na magaganti ako. Oo, gaganti ako talaga. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Agbilis lumibas nagbuwan at hindi pa dumalaw ang mag-asawa kay Alicia dada sa ospital at bagong panganak. Kaya punta ko si Auring at ibabalita ko sa kanya na lumabas na yung apo niya. Sana ay mawala na rin ang sama ng loob ni Auring sa anak niya. At teka, si Rosie ang masasalubog ko. Saan kaya siya pupunta? Haya, malapit na siya sa kinaroroonan ko. Rose, saan ka ba pupunta? Ha? Sino ka ba? Walang kita na kita dito Naku, akala mo kung saan ko makikita. Asan si Rigor? Hinahanap ko siya O bakit?
Hindi mo ba alam na asawa na siya ng ate mo? Sana dalawin mo at nanganak na. Ano? Nanganak na ang inahin? Sana puro tandang ang lumabas, ano? Para may sasabong yung asawa niyang pangit. Ano bang nangyayari kay Rosie? Nawawala yata sa sarili. Parang hindi niya matanggap ang kabiguan niya. Rosie, halika. Samahan mo ako doon sa bahay niyo. Kakausapin ko ang itay mo. Wala akong itay. Ang naroon ay 2 matanda na pulubi. At nakatkim sila ng palo dahil matigas ang ulo nila eh. Nasaan si Rigot? Nasaan yung mahal ko? Teka, ikaw, pulubi ka rin ano? Samahan mo ko. Paano ba ito? Teka. Pwede bang samahan mo ko? Samahan mo muna ako. Saan ka ba pupunta? Ay, sana'y pumayag na sumaba sa akin si Rosie. Rosie, halika na. Ay, hindi ako pwede sumama. Dahil hinihintay ako ng kadate ko. Sige, alis na ako. Rosie, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Rosie! Hindi niya ako pinansin. Ang mabuti pa ay tingnan ko kung ano ang ginawa ni Rosie sa itay at itay niya. Ano ka mo, Aureng? Si Rosie ang nagtali sa iyo. Yung sa loob ng bahay. Oo, buti na lang at pumunta ka rito. Baka kung ano pang gawin sa amin pag bumalik. Umalis siya dahil may hahanapin daw. Ay, nako. Delikado pala ang kalagayan ni Rosie. Nasisiraan siya ng bait. Dahil labis niyang dinamdam ang pagkabigo niya. Ay, teka. Sabi niya, pinalo kayo. Totoo ba yan? Hindi naman. Hindi ko alam na gano'n na siya. Wala pa naman dito si Shano, nasa ospital. Ano ang mabuti nating gawin? Ay, dapat nadalhin siya sa ospital para magapan. At hindi lumala ang kalagayan niya. At teka, hihingi tayo ng tulong sa kapitan para makatawag siya sa ospital at maisakay sa ambulansya. Dahil sa doktor, nagagamot sa kanyang mental disorder. Pwede ba tulungan mo kami para sa lalong madaling panahon ay ma-check up ng doktor ang kanyang sakit? Ay, kasalanan ito ni Alicia dahil hindi niya pinagbigyan ang kapatid na ibaling ni Rigor ang pagmamahal niya kay Rosie. Huwag mo nang sisihin si Alicia. Kahit gusto niyang pagbigyan, kung di siya gusto ni Rigor, talagang walang magagawa si Rosie para siya ang mahalin. At ang mahal ni Rigor ay si Alicia. Pwede ba? Huwag mo nang kampihan si Alicia. Sa nangyaring ito sa kapatid niya, talagang hindi ko mapapatawad ang Aliciang yon. Isusumpa ko siya! Ano? Nako, Alicia. Masamang balita. Ang iyong kapatid na si Rosie ay nasisiraan ng bait. Pati ang itay mo ay itinali. Buti at wala doon ang itay mo dahil nasa ospital siya. Ha? Ano bang nangyari kay Itay? Ano pong sakit niya?
Sinong nagbabantay kay Itay sa ospital ngayon? Wala nga, kasi ang iday mo umuwi para kumuha ng damit na pampalit ng itay mo. Pero hindi na nakaalis dahil itidali siya ni Rosie. Akala ko, sinaktan niyang iday mo. Dahil sinabi ni Rosie, nang masalubong ko, na pulubi ang iday mo. Hindi na niya kilala. Kawawa naman pala si Rosie. Nasa na siya ngayon, auntie? Naipasok na ba sa mental hospital? Ay, di pa nga eh. Dahil umalis siya nang kausap ko pa. At sinabing may hahanapin. Tumakbo. Kaya hinahanap na ngayon ng mga tao doon. Baka kung saan pa siya mapadpad. Dapat na mahanap ka agad si Rosie, auntie. Baka makasalubong siya ng mga lasengko o kay mga adik. Gawan siya ng masama. Oh, huwag ka nag-mag-alala. Baka kung mapaano ka pa at mabinat. 2 linggo ka pa lang eh. Tiyak po, auntie. Sisisihin ako ni inay niyan eh. Sa nangyari sa kapatid ko. At alam ko na sinabi sa inyo na inagawan ko si Rosie. Ay, naku, Alicia. Huwag mo nag-isipin yan. Ipinaliwanag ko na sa iday mo na wala kang kasalanan. Dahil ikaw ang mahal ni Rigor at hindi si Rosie. Pero hindi nakinig sa akin ang iday mo. At isa pa, nasa ospital din ang itay mo. Baka pag nalaman ang nangyari kay Rosie, mas lalo na madagdagan ang galit din ng itay mo sa iyo. Opo, auntie. Alam ko na mangyayari yan eh. Pero magagalit sila sa akin. Pero wala akong magagawa. Kundi manalangin na lang sa Diyos na liwanagin ang isipan ni inay at itay na sana ay maunawaan nila ako, auntie. Totoo ba yung sinasabi mo? Nasira ng bait? Si Rosie? Nasaan siya? Pinapagamot na ba? Hindi pa. Siya ay hinahanap pa. At walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Ay, nakokonsensya ako sa nangyari sa kapatid ko eh. Hindi ko alam kung ano nang kalagayan niya. Kumakain ba siya o ano, sinong nag-aalaga sa kanya ngayon? Alicia, wala kang kasalanan. Dahil lahat naman ng luho niya binigyan ng mga magulang mo. Nagsakripisyo ka noon. Dahil laging ikaw nagpapaubaya. Lahat ng hinihiling niya, binibigay sa kanya. Pero anong para sa'yo? Wala. Kaya huwag kang mag-isip na ikaw mga dahilan kung bakit nagkagulo ng kapatid mo. Hindi siya nakakaranas ng mabigo noon. Oo nga, pero iba naman to. Hindi naman ito laruan o bagay na pwedeng ibigay ko sa kanya. Siyempre, ipaglalaban ko ang aking karapatan na pantay-pantay tayo. Hindi yung ibibigay ang isang minamahal, hindi ba, Rigor? Tama ka. Tayong dalawang maging mamahalan. At magsasama tayo habang buhay. Bukol yung pamilya tayo. Maayos. Masayang relasyon. Oo, Rigor. Kailangan na pagsikapan natin na matupad ang pangarap natin na pamilya at palakihin ang mga anak natin na pantay-pantay ang pagmamahal natin sa kanila para hindi sila magaya sa nangyari sa aming pamilya. Huwag mo nang problemahin yan. Dahil may mga naghanap dyan sa kapatid mo. Ay nag-report na din sa mga pulis para makatulong sila sa paghanap ng kapatid mo. Kaya ipanatag mo lang ang kalooban mo. Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin, Rigor. Nandyan ka palagi para tulungan ako at mahalin ng tapat. Pangako ko rin sa iyo, mamahalin kita habang nandito pa ako sa ating mundo.
ko inaasahan na labis ang pagdaramdam ng kapatid ko sa kanyang kabiguan sa pag-ibig. Kaya nasiraan siya ng bait. Kaya nadagdagan ang galit ng mga magulang ko sa akin. At hindi na nagtagal, natagpuan ang kapatid ko at nadala ng isang may magandang kalooban. Kaya walang masamang nangyari sa kanya. Pero masakit sa akin nang namatay ang aking itay. Isinumparaw ako. Ganon din ang sinabi ni inay na isinumparin niya ako. Pero sa awa ng Diyos ay walang masamang nangyari sa amin ni Rigor. Nanatiling nagmahal sa akin ng tapat at nagkaroon kami ng 2 anak. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat, Alicia. At dyan na po nagtatapos mga kaibigan ang liham kasaysayan na ipinadala ni Alicia. At naway kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang ipinadalang kasaysayan. Hanggang sa muli mga kaibigan, muli po ninyong abangan ang aming bagong isa sa dula. Dito pa rin sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.